Isa po sa pinakamadalas na naitatanong sa akin ay kung ano daw ba ang pinakamatibay na sasakyan. Nag-survey ako doon sa Facebook page natin na mayroong 248,000 followers kung ano ba sa tingin nila ang sasakyan na pinakamatibay. So heto po yung top 10 doon sa mga comments nila. Sa pang number 10 po natin ay itong Nissan Urban na 3rd generation. 1986 po nung ito ay inilabas at ito po ang considered na longest running generation ng Nissan Urban kasi umabot po ito ng 29 years bago napalitan. Meron po kami niyan dati dalawa na ginamit namin sa UV Express at masasabi ko pong subok na yan. Basta maayos yung driver at saka maayos ang pagme-maintain ay tatagal yung makina niyan. Ang kagandahan po kasi sa Nissan Urban, yung makina nito ay naka-timing gear. Wala na kayong iintindihin na magpapalit pa ng timing belt pagkaraan ng 60,000 or hanggang 100,000 kilometers. Sapat naman po yung 129 horsepower ng 2.7 diesel engine nito kahit wala siyang turbo. Tapos yung mga pang-ilalim po niyan ay talagang ready sa pang mabibigat na kargahan. Kasi yung sa amin po ay kinakargahan nyo ng 18 na pasahero. At nakakapag-round trip po yun ng 4 hanggang 5 beses sa isang araw. At sa loob naman po ng halos 10 taon ay maayos itong nakapaghanap buhay hanggang sa maibenta namin. Sa number 9 naman po natin ay ang Toyota Hiace 5th generation. Inilabas po ang Toyota Hiace 5th generation dito sa Pilipinas noong 2005. Tapos ang makina po nito noon ay 2.5 2KD diesel engine. Yung commuter po nito originally ay pang 15-seater talaga pero pagka yan ay binabiyahe ng mga nag-UV Express, pinagkakasya po dyan ang 18. Nakakayang-kaya naman pong dalhin nung makina niya at saka nung pangapang ilalim. Naglabas din po niya ng 13-seater na Grandia. Tapos meron din pong nilabas na 11-seater na Super Grandia. Pagdating po ng 2015, lahat po yan ay naging 3.0 1KD turbo diesel. Naging available po ang 5th generation Hiace hanggang 2019. Pero yung ganyang itsura po ay available pa rin hanggang ngayon bilang Hiace cargo van. Sa number 8 naman po natin ay ang 5th at saka 6th generation ng Honda Civic. Ang Honda Civic po ay unang inilabas noong 1976 pa. Meron po niyan fastback sedan at saka 3-door hatchback. Pero ang naging sikat po dito sa atin ay yung mga 1990s na Civic. Yung 5th generation po nito ay 1992 ko unang nakita. At pansinin po yan noon kasi mas kakaiba yung itsura niya. Siya lang po yung kotse noon na walang grill at saka aerodynamic talaga. Kung ikukumpara doon sa mga kasabayan niya na Lancer at saka Corolla. Ang mga unang labas po niyang 5th generation sa atin ay puro dekarburador pa. Tapos pagkaraan po ng ilang buwan o ng ilang taon ay nagkaroon na rin po ng naka-EFI. Pagdating naman po ng 1995 ay inintroduce dito sa Pilipinas ang 6th generation na Honda Civic. Yan po yung panahon na sumikat dito sa Pilipinas yung salitang VTEC. Ang akala ko nga po nung una, ang ibig sabihin ng VTEC ay V-engine or naka-letter V yung posisyon ng mga piston. Pero hindi po pala, ang ibig sabihin pala ng VTEC ay mayroon itong variable valve timing. Napakarami pong bumili niyan noong mga panahon na yon. At kapag ikaw ay naka-Honda Civic noon, ang sabi nga nila ay social kasi yan daw Honda Civic ay hindi ginagamit sa taxi. At dahil nga pong mayroong mga lumabas niyan na naka-VTEC engine, marami po ang nag-setup niyan na ginamit sa karera, especially sa drag race. Hanggang ngayon po ay marami pa tayong makikita niyan. 5th generation tsaka 6th generation na Honda Civic na magaganda pa ang kondisyon. At yung ibang ganyang modelo nga po hanggang ngayon ay ginagamit pa rin sa mga karera. Sa number 7 naman po natin ay ang Mitsubishi Adventure. Wala po yata ang car enthusiast dito sa Pilipinas na hindi nakakakilala sa Mitsubishi Adventure. Kasi yan po ang isa sa pinakapalasak na AUV noon na kasabayan ng Crosswind at saka Revo. Alam nyo guys, ang Mitsubishi Adventure ay marami po yung pangalan. Depende kung saang bansa nyo yung makikita. Kasi sa Indonesia, ang tawag po dyan ay Mitsubishi Kuda. Jolie naman po ang tawag dyan sa Vietnam. Freeka sa China. Tapos dito sa Pilipinas, syempre ang tawag dyan ay Mitsubishi Adventure na minomodel pa noon ni Ramon Bautista. Naging available po yan dito sa Pilipinas mula 1997 hanggang 2017. Meron pong degasolina na 4G63 ang makina
Tapos meron naman pong 2.5 diesel engine na 4D56. Nagkaroon din po ako ng ganyan na ginamit ko po noon nung nagsisimula pa lang ako mamasada. Kaya isa rin po ako dun sa makakapagpatunay na napakatibay po ng makina niyan. Basta alagaan nyo lang sa change oil. At saka syempre, huwag nyo kakalimutan palitan ng timing belt pagka dumating na sa 60,000 hanggang 90,000 kilometers. Ang naging problema ko lang po dyan sa Adventure ay medyo malambot yung mga leaf spring. Kaya nagdagdag pa ako. Sa number 6 naman po ay ang Toyota Revo. Technically, ito po ay ang pang 4th generation na Toyota Tamaraw. At marami rin po ito naging pangalan depende sa kung saan bansa nyo ito makikita. Kasi sa Vietnam at saka sa Taiwan po, ang tawag dito ay Toyota Zase. Condor naman, o kaya naman Stallion ang tawag dito sa South Africa. Unser sa Malaysia, tapos Kijang sa Indonesia. Naging available po ito dito sa Pilipinas mula 1998 hanggang 2003 bilang kapalit ng Toyota Tamaraw FX. Tapos ang platform po nitong Toyota Revo ay binase po sa pick-up na Toyota Hilux. Makakapili po kayo noon sa 1.8 gasoline engine at saka 2.4 diesel engine. Tapos ang daming trim levels po na pagpipilian yan. Ang pinakamura ay yung DLX. Sumunod po dyan ay mayroong GL, GLX. Yan po yung mga variants na nakikita ko noon na kasabayan kong namamasada. Tapos meron din po niya na medyo mas mahal. Katulad ng Sport Runner, LXV at saka VX200. Sa number 5 naman po natin ay ang mga 1990s na Mitsubishi Lancer. Na kung tawagin natin dito sa atin ay Lancer Itlog at saka yung Lancer Pizza Pie. Sobrang uso po nitong mga Lancer na ito noong 1990s. At yung mga Lancer po na yan hanggat mayroong langis ang makina at may kulang ang radiator ay hindi nyo po yan basta-basta masisira. Sumobra po ang kasikatan niya noon kasi yung Lancer Itlog ay ginamit po ni Jackie Chan sa pelikulang Thunderbolt. Tapos yung Lancer Pizza Pie naman ay ginamit niya doon sa pelikulang UMI. Pero guys, hindi lang pang pelikula yung mga Lancer na yan kasi yan din yung mga Lancer na ginamit ng Mitsubishi para isali at saka manalo sa WRC. Diyan po nauso yung Lancer Evolution 3 at saka Evolution 4. Hanggang ngayon po, after 30 years, ay mayroon pa rin po mga gumagamit ng Lancer na yan. Isa na nga po ako doon dahil mayroon po akong project car na 1994 Lancer, kaya lang hindi ko pa natatapos. Sa number 4 naman po natin ay ang Isuzu Crosswind. Sa ibang mga bansa po ng Southeast Asia, tinatawag po ito na Isuzu Panther. Tapos sa India naman po ay nirevadge ito ng Chevrolet at tinawag na Tavera. Year 2001 po ito inintroduce dito sa Pilipinas bilang kapalit ng Isuzu Highlander. Itong Crosswind ang ipinangtapat ng Isuzu sa Toyota Revo at saka Mitsubishi Adventure. Napakarami ko rin pong mga nakasabayang namamasada ng ganyan noon. At syempre dahil Isuzu yan, kilala po yan pagdating sa tibay ng diesel engine ito, pati ng mga pang-ilalim. Sobrang naging mabenta po yan dito sa Pilipinas kaya naging matagal po yan na available sa market. Tapos naglabas po yan ng variant na tinatawag na XUV at saka XUVi na mukhang SUV kasi malalaki yung mga gulong tapos yung reserbang gulong niya ay nakamount dun sa may likurang pintuan na usong-uso nung mga panahon na yun. Sa number 3 naman po natin ay ang Mitsubishi L300. Ito po ang isang van na napakatagal na sa market kasi 1980s pa lang po ay mayroon ng L300 Versa van dito sa Pilipinas. Available po yan noon sa gasoline engine at saka diesel engine. Pero mas maraming pumipili nung naka-diesel engine na 4D56 din. Ang kagandahan po kasi dyan sa makina na 4D56, bukod sa matibay ay napakarami pong pyesang available. Kung sakali man na masisira nyo. Tapos lalong naging sikat itong L300 nung nagkaroon po ito ng tinatawag na FB. Kasi mas naging versatile. Kaya marami po mga negosyante, mga kumpanya ang bumili nito para gamitin na pang-deliver. Tapos ginagamit din po ito noon ng mga nag-school service kasi kasya po dyan ang 15 adult. So pag bata ang sasakay, mas maraming kakasya. Marami din pong gumamit ng L300 na mga ospital, ginawa po nilang ambulansya. Nung ibawal po ang makinang Euro 2 dito sa Pilipinas, hindi po nagpatinag yung L300 kasi pinalitan lang po ng Mitsubishi yung 4D56 ng Euro 4 compliant engine na kung tawagin ay 4N14. Hanggang sa ngayon po ay napakarami pa ring L300 na bumabiyahe. Marami po kayong second hand na mabibili niyan sa marketplace. Tapos kung gusto niyo naman ng brand new ay makakabili pa rin po kayo niyan sa mga Mitsubishi dealerships. Sa number 2 naman po natin ay ang Toyota Tamaraw FX. Yan pong Tamaraw FX ay considered na pang 3rd generation Tamaraw. 1991 po yan noong dumating dito sa Pilipinas, pero ang unang lumabas po ay yung tinatawag na high side pickup.
na ang makina ay di gasolina na Toyota 5K or 7K. Tapos meron din pong naka-diesel engine yan na Toyota 2C diesel engine. 1993 naman po nung dumating dito yung wagon type niyang FX na sumikat dito sa atin sa tawag na Darna kasi ang nag-model po niya noon ay si Miss Anjanette Abayari na gumaganap na Darna noon. And then, dyan din po nauso sa Tamaraw FX yung prangkisa na Mega Taxi na kung tawagin natin ngayon ay UV Express. After over 30 years ay makakakita pa rin kayo ng mga Toyota Tamaraw FX sa daan, lalong-lalo na sa may bandang norte, sa may Baguio, Sagada, or sa Mountain Province. At ang number 1 po sa pinakamatibay na sasakyan, ayon po doon sa survey na ginawa natin doon sa Facebook page natin, ay ang Toyota Corolla, small body at saka yung big body. Yung small body po ay ang 6th gen ng Toyota Corolla. Lumabas po ito noong 1987 pero dito sa Pilipinas, na-introduce po ito mga 1989 na. Front wheel drive po ito na may makinang 1.3 o kaya naman 1.6 gasoline engine. Yun naman pong Corolla big body, yan po ang 7th generation Corolla. 1991 po yan, inintroduce ng Toyota pero una po ako nakakita niyan dito sa Pilipinas, 1992 na. Tinawag po yung big body kasi kapag itatabi nyo po yan dun sa Corolla na small body ay malaki yung diferensya nung kaha nila. Isa po sa nagpasikat dyan sa Corolla big body noon ay ginamit po kasi yan ni Jo Marie Iliana sa mga karera noon. Bukod po sa maraming bumili niyan para gamiting private vehicle ay naging first choice din po yan ng maraming taxi operator dahil nga napakatibay. Tapos hindi lang yun guys, kasi yung mga Corolla na yan ay napakaraming pyesa. Kaya kahit na masira nyo ay hindi kayo mangangamba. Kahit sa auto supply, makakabili po kayo ng pyesa niyan. At kung gusto nyo mas mura ng konti, ay pwede rin kayong pumunta sa mga surplusan. Dahil nga po, naging kilala yung Toyota Corolla bilang napakatibay na sasakyan. Isa din po yan sa mga modelo ng kotse na may pinakamaraming nabenta sa buong mundo. So guys, itong mga sinabi ko sa inyong sasakyan na matitibay, although totoo po na matitibay yan, ay hindi ko po marerecommend na yan ang bilhin nyo kapag naghahanap kayo ng second hand na sasakyan. Kasi alam nyo guys, yung mga sasakyan, mentras na nag-iedad dyan, ay mas mabilis pong maglabasan yung mga sira niyan. So muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!